In the New Testament, it is commonly known that Christ told his disciples to reach all corners of the earth with the good news of salvation. The question, mga kapaglaom, is have you helped spreading the gospel to all corners of the earth? Stay your own personal outreach. Find the answers for your questions with us only here on Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Paglaom, how was your year been so far? And another month has been unfolded sa ato is the first Sabbath of the February. And then, ang uban magaingon na usab Pastor og kapaglaom Greg that love is in the air. So kami mga kapaglaom nagasalig nga inyo usab nga mabatian ang kaayo ug ang gugma sa Ginoo niini nga mga milabay nga mga semana og sa bag-o usab nga katuigan. That's right, kapaglaom. Mine, amen for that. And mga kapaglaom, kami usab makig-uban diha kay ninyo ug malipayon kami sa pakigdugtong sa atong hiniusa nga mga pag-ampo ining programa. And ato ang pagatun-an mga kapaglaom ang unsa ka importante ang prinsipyo gikan diha sa balaang Biblia. May buntag usab diha kanyang tanan. Good morning og happy Sabbath mga kapaglaom. Usa ka dako nga pribilehiyo og kalipay natong tanan niining kabuntagon sa adlaw nga ipapahulay diin kita manag-uban na usab alang sa atong hiniusa nga pagtuon sa pulong sa Ginoo ug atong ipadangat ang atong mga pag-ampo ngadto kaniya ug sa dili pa nato sugdan ining orasa ang ato nga o sa di pa ta mo padayon sa ato nga programa niini nga kabuntagon. I would like to invite every one of you watching now live sa pagduko sa inyong mga ulo pinagis pagampo magampo ta. Among dalaygon og silimbahon nga Dios. Dako na usab ang among kalipay nga ikaw nagahatag kanamo og usa ka takna din kami makahimo sa pagpamalandong sa pag salo-salo sa imong mga pulong nga makapalig-on kanamo, makapalambo kanamo sa among Kristohanon nga pagkinabuhi. Kami nagapasalamat usab nga ikaw nagahatag kanamo og kahigayunan. Din mahimo kaming kabahin sa mga lulan o mga problema sa among mga kapaglaom pinaagi sa pag-inampuay. Maingon nga ang imong alagad nagpahinumdom kanamo nga mag-inampuay, magdinasigay ang usag-usa. Ingon nga kaming tanan mga membro sa dako nimo nga panimalay nining yutaa. Salamat Ginoo nga ikaw magauban kanamo nining orasa ug magaabli sa tambuanan sa langit aron imong dunggon ang among mga hangyo ug mga pangalian ining orasa. Kining tanan among gipangayo pinagi sa ngalan ni Hesus nga among nuluwas. Amen. Amen. Thank you so much for the prayer, kapaglaom Pastor Lemuel. Mga kapaglaom, once again, happy Sabbath and good morning alang sa tuang mga suki nga tigpaminaw o tigsubaybay sa tunga programa Let's Pray Pilipinas matag adlaw Sabado sa buntag. And would like to greet also happy Sabbath especially to those live viewers din haa sa nagkalain-lain nga mga lugar, especially internationally, no? Inyo nakita nga ma-reach out pinaagi sa ato ang live streaming through Facebook. Pwede ninyo na din hanga ma-search Let's Pray Pilipinas, and also the same is true sa YouTube channel. Pwede ninyo i-search ang Let's Pray Pilipinas ug kanunay ninyo nga masundan ang atong episode matag adlaw Sabado. And of course, you can also tune in your GSAT cable channel 37 aron nga kamo usab makauban kanamo dinhiya while kita magaampo kauban sa itong mga kapaglaom sa ilahang mga prayer request ug ugaling kamo dunay prayer request. Again, amo among giawhag nga inyo kanang ipadala dinhiya aron tabangan nato na sa pagampo kay ato nang napamatud-an ang kaayo sa tuang Ginoo ug giunsa niya pagtubag ang mga pagampo sa mga kapaglaom nato sa niagi. And then just send your prayer request no dinha if you're smart subscribers. Send it to 0929-344-1777. And if you are Globe subscribers, send it to
0917-5574-777. And adun na pa tayo mga dugang pa nga mapagpahinumdum, Pastor Lemuel. Yes, kapaglaom main, alang sa atong mga kapaglaom nga magpadala sa inyong mga prayer request, kung galing dili mo gustong ato nga i-broadcast ang inyong prayer request tungod kay confidential kana, among ikalipay kana mga kapaglaom. And if you want to send your prayers, pinagi sa mga contact numbers nga inyong nakita, malipay kami nga makadawat ni ana mga kaigsunan. And be assured nga human niining ato nga programa kamo amo nga dad-on sa atong mga pag-ampo. Ug ayo po ninyo kalimti mga kapaglaom, ipadala ang inyong mga pagpasalamat sa Ginoo, even a short video din sa ato nga programa. Kapaglaom, Greg? That's right. Thank you so much, Pastor, sa ato pagpahinumdum. Alang sa ato mga kapaglaom, Christ has said, kapaglaom, if you shall ask anything in the name of the Lord, He will surely do it alang kanimo. And it is our delight to share and praise the praise report we receive gikan sa ato mga kapaglaom. Humanity namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Happy first Sabbath of February mga kapaglaom, and today we have another batch of praise reports. And to start off, gikan ni Dali Torrenueva. Iyang prayer concern is about ultrasound result. And then pagka January 31, 2023, nagpasalamat siya tungod kay dili rajud seryoso ang result sa iyang ultrasound. But let us continue to pray for her complete healing sa iyang liog. Next is from Salvador family. Ilang prayer concern is about healing, and ni atong January 13, 2023, nag-request sila to pray para sa iyang father nga tuwa sa hospital and he is in a serious condition. Hinaot pa nga unta, God as our mighty physician will heal him completely and be back to good health and strength again. And then pagka January 29, 2023, nagpasalamat sila sa atong Ginoo sa inyong mga tabang nga pag-ampo mga kapaglaom para sa ilang amahan tungod wala ra siya na comatose pero na mild stroke lang siya. Through the power of your prayers, nakagawas na siya sa hospital this weekend lang and his recovery was very good. Makastorya ra siya, and even though ga-continue pa siya sa iyang mga medicines, they believe that the mighty physician will completely heal him. Next is from Sha. Iyang prayer concern is about healing, and atong January 21, 2023, nagpatabang siya pray para sa iyang senior parents who are suffering from flu. And then pagka January 25, 2023, nagpasalamat siya for including her parents sa inyong mga pag-ampo, and thank God iyang papa kay okay na, pero let us continue to pray para sa complete healing sa iyang mother. Next and lastly is from Janaline Bediones of Valencia City, Bukidnon. Ni atong January 6, 2023, nagpatabang siya to include in your prayers the result of biopsy of her sister Glendilo Leones nga benign ra unta. And then, pagka January 28, 2023, nagpasalamat sila. They just received the result of the biopsy of her sister Glendilo Leones, and thank God because it is benign. Thank you so much mga kapaglaom for sending these wonderful praise reports, and I hope to read more of them mga kapaglaom. This has been your kapaglaom Lily Dawn Hala of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers. Humanity namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Amen. Praise God. Kapag laom Lilidon, hulo sa
mao nga praise report no. Mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong kanunayon nga pagpadala sa mga prayer request, and indeed atong napamatud-an ang Ginoo. And also ang sinulat ni Mrs. White dinha sa Pen of Inspiration sa prayer book is very true nga nagaingon, the prayers you offer in loneliness, in weariness, in trial, God answers, not always according to your expectations, but always for your good. Busa ni matak naa atong sugdan ang pagbasa sa mga prayer request aron ato sab kini nga masugdan sa pag-ampo. So nini nga first batch of prayer request akong hangyoon si Kapaglaom Greg alang sa pag-ampo. Atong i-appeal sa pag-ampuan kamo usab by the way mga kapaglaom, ilista kini nga mga prayer request aron inyo ning ubanan sa pag-ampo sab diha sa inyong panimalay o sa inyong personal prayers. Atong i-pray si Kapaglaom Linlin Gonzaga Areke alang sa iya nga balatian karon and currently na ay ongoing or upcoming nga mga operation. And then si Kapaglaom Josebel Ampo, nagpaampo siya alang sa family Tihano and Ampo family. And usab nagpa-pray siya nga sa iyahang plano nga moadto sa lain nga nasod mahimo kini nga ma-fulfill aron masuportahan niya ang iyang pamilya dinhiya. Then si Kapaglaom Zenaida Calo Ases atong i-pray alang sab sa iyahang kaayuhan sa iyahang balatian no. Maingon man usab si Joanne Calo Ases alang sa iyahang paspas nga kaayuhan tungod kay duna pud siya umalabot nga operation. Then si Kapaglaom Jojo White atong i-pray tungod kay currently naa sa balayng tambalanan and then naay ginasuffer nga complicated or nagakalisod gayud siya sa maong suffering, and atong i-pray nga unta mahimong ma-strengthen siya and then naagya po'y pagtuo nga siya maayon niini, and especially ang iyahang asawa nga adunay courage nga moatubang nini nga maong pagsulay sa ilang panimalay. And with this first batch of prayer request, Kapaglaom Greg, can you pray for them? Right. Mga kapaglaom, please join us as we have this first batch of prayer. Shall we pray? Dalaygon og mahigmaw na mo Ginoo, daghang salamat sa tibok semana nga imong pamigiampingan, gitipigan, gipanalanginan. Bisan pa man Ginoo ang imong presensya nagadagaya sa among kinabuhi. Initak na Ginoo kami malipayon sa pagduol di kanimo. Inubanan usab ang mga prayer requests ang imong mga inanak. Amo ginahangyo Ginoo nga ikaw magabisita magaduaw kang Indaylin Gonzaga sa kasamtangan Ginoo aduna siya panginahanglanon siyang panglawas. Kami nagaampo nga ikaw magahikap diha sa iyang panglawas aron siya mapanalanginan o mamaayon ini. Kami usab nagaampo alang sa pinasay nga prayer request ni Jezebel Ampo alang sa katibukan sa Tihamo family. Kami nagaampo ikaw magabisita magaduaw di kanila, magalikay sa bisag unsang matang sa kadautan sa ilang kinabuhi, labi na Ginoong liguna sila sa ilang pagsalig pagtuo di kanimo. Usab ang ilang mga paningkamot ikaw magapanalangin niini. Kami usab nagaampo alang kang Kapaglaom Zenaida Carlos Asis. Aduna siya panginahanglanon usab sa iyang panglawas. Kami nagaampo Ginoo ikaw maghataw gahapsay sa iyang pangunahuna bisa pa man sa iyang kasing-kasing. Liguna siya Ginoo gaang mahimong positibo sa pagtan-aw sa kinabuhi magapabilin diha kaniya. Ilabi na Ginoo ikaw magapanalangin sa mga tambal nga iyang ginatumar, sa mga nurses, sa mga doctors nga nagaaptiman sa iha. Kami nagaampo usab Ginoo alang ni Joanne Calo Asis nya siya usab mamaayon ini sa iyahang panginahanglanon sa panglawas. Kami usab nagaampo kang Jojo White sa kasamtangan na siya sa balay tambalanan adunay panginahanglanon sa iyang panglawas. Duawa sa Ginoo panalangini ang katibukan sa iyang panimalay, ang ilang gikinahanglan sa pinansyal, ang ilahang panginahanglanon usab sa spiritual. Ayuwa sila Ginoo sa unsang mata nga balatian. Kinintanan amo ginampo ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. 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 Thank you so much Kapaglaom sa pakigdugtong kanamo alang sa atong hiniusa mga pagkampo, and alang sa ato ang second set sa atong mga pagkampo adunay gipadangat dinhi. Ang nagkanayon siya, good morning Kapaglaom, please pray for Anilin Angkap na siya karon sa balay tambalanan. Doon na siya ipanginanglanon sa iyang panglawas usab, cervical cancer. We'll be praying for you Kapaglaom. Tingalan nagatan-aw ka karon, among ipadangat kanimo ang ikaw apil sa among pag-ampo. And gikan sa ato ang sender, siya nagkanayon, good morning Kapaglaom, apil nako sa pag-ampo ang akong pangumangkon si Precious Veroy na siya ibalatian.
atong iampo nga siya mamaayo na. Thank you so much for sending kapaglaom. And alang kang Joy Silvano, siya nagkanayon, please also include sa inyong mga pag-ampo si Ma'am Eve for her complete healing. Na-stroke siya, mga kapaglaom. And we are praying as well ang panalangin bagadagaya ay labi na kang kapaglaom dyan, alang sa iyang pagpadayon sa pag-support sa ministry diya sa Leyte. Yan. Thank you so much kapaglaom. And requesting kapaglaom to pray for Carmen Lubitania for healing. Nasa karon sa Manila Hospital, siya usab nag-antos sa balatian kapaglaom. And we are praying for you kapaglaom Hasmino, o ilabi na sa katibukan sa imong panimalayan kapaminaw karon ang Let's Pray Pilipinas Cebu nakidugtong di kaninyo alang sa atong hiniusang pag-ampo. And lastly, alang sa ato ang fast recovery sa iyang panglawas, si Leticia Hiyasa sa iyahang panglawas. We'll be praying for you kapaglaom. And this time, mga kapaglaom, please do join us sa ato ang second batch sa pag-ampo, kauban si Pastor. Yes, kapaglaom Greg, niya kita mga kapaglaom sa ato nga second batch of prayer. Apan sa dili pa ko moadto sa ato mga pag-ampo sama sa atong naandan, tuguti ko sa basa nining usa ka bersikulo nga magapahinumdom kanato sa dakong gugma og pagpakabana sa Dios sa matag usa kanato lamang kita mosalig diha kaniya. Ang Proverbio kapitulo 3 Versikulo 5 nag-ingon, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Verse 6, In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Mao kini ang saad sa Ginoo nga kung kita mosalig ngadto kaniya sa bug-os, ang tanan nato nga mga plano, ang tanan nato nga mga dalan, siya magahatag kanato og giya, kaalam o kahibalo sa pagsubay diha sa pagamatarong. Atong iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo. Among dalaygon og silimbahon nga Dios nining takna sa kabuntagon, nagaduol na sab kami kanimo, dala ang tananamo nga pagdaig og pagpasalamat sa imong kaayo ug gugma. Salamat Ginoo nga sa nanglabay nga mga panahon kami wala nimo hikawi sa mga pangandoy namo sa amo nga ginabuhi. Salamat usab nga sa tibuok semana ikaw likay ka namo sa lain-lain nga klase sa mga katalagman, disgrasya, mga tuyo sa datong tao ug bisan padihas kamatayon. O karong buntaga, Ginoo nagaduol na usab kami, dala ang among mga pag-ampo diha kanimo. Wala kami katagbawan sa pagtawag diha kanimo tungod kay ikaw lamang ang among dalangpanan. Nining takna sa kabuntagon, Ginoo nagaampo kami alang sa among mga kaigsuunan nga naa sa balatian. Sila si kapaglaom Inilin Angkap, kapaglaom Precious Viroy, si kapaglaom Eve, o kapaglaom Carmen Lubitania o Leticia Hiyasa. Kini sila o Dios nang inahanglan sa imong Dios nun nga tabang, tungod kay anaa sila sa balatian, nang inahanglan sila sa kaayuhan, kay sila gusto pa nga magkinabuhi nga himsog ug malipayon kauban sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay ug mga hinigugma, ug aron Ginoo magamit pa sila alang sa imong buluhaton samtang aduna pay panahon. Itugot nga sila makaangkon og kaayuhan, ilang maangkon ang kabaskog sa panglawas. Og ako nagaampo usab alang kang kapaglaom dyan, nga ang iyang kainit o kadasig sa pagpaluyo o sa pagduso sa imong buluhaton ngadto sa unahan, aron daghan pa ang mga katawhan nga maandam sa imong pagpaganhi. Ikaw Ginoo magatabang kaniya, panalangini siya uban ang mahing panglawas, hatagi siya og material nga panalangin nga mahimong instrumento sa pagkaylap sa mayong balita niining katapusan nga mga adlaw sa dili pa ikaw muanhi. Salamat Ginoo nga ninintakna sa kabuntagon sa adlaw ipapahulay. Imong tubagon ang among mga pag-ampo ug among isalig diha kanimo sa bug-os, nga kining among hangyo imong pagatubagon
uban sa pagpasaylo sa among mga sala kay ang tanan among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much for the powerful prayer kapaglaom Pastor Lemuel. Mga kapaglaom, magapadayon kita sa pag-inampuay later after our short topic discussions o ang ato ang topiko nining mga taknaa nagauluhan Reach the World Personal Outreach Offering. And alang sa ato ang quote of the day kini makita sa sinulat ni Ellen G. White sa iyang libro nga nagauluhan From the Heart, and it says, "Not all can go as missionaries to foreign lands. All can give all their means for the carrying forward of foreign missionary work." Busa nini mga taknaan ato ang pagaisgutan Pastor Lemuel and kapaglaom Greg usa ka nindot gayud nga topiko. And I know nga naagit ta ani nga desire bitaw to become missionaries tungod kay sa ako ang nabasahan sa sinulat gapon ni Mrs. White ang Pen of Inspirations nga kitang tanan di ay we are born missionaries. Amen. Pero dili tama kaayon nga misyonaryo ka nga kanang naga-enroll ka sa specific nga institution nga para matawag ka nga missionary. So you are missionary wherever you are. Unsa ka nga field gibutang sa Ginoo, you may be in your workplace or naka sa eskwelahan, you are considered as a missionary. Siguro naata nga kasing-kasing tungod kay ato ang nadunggan nadunggan nato ang mga nagadaiya nga testimony sa mga missionaries labi na atong mga nasa remote areas, mga kabukiran, and how God has brought them so far and how God has given them miracles. Kada bitaw makadungog ko pastor mga milagro nga agi sa ato ang mga misyonaryo, maka-encourage mo nga mobiya ka ako sa kong pag-dentista no moadto ko sa mga kabukiran. Inana ako ang pagabatyagon kapaglaom Greg. And so maybe kamusag mga kapaglaom na amo ana nga desire. And tungod kay sa mga natay mga nagkadiya nga responsibilities, murag makain po ta nga with sa hang duha ko magunahuna sa ako kansaon na lang akong pamilya, wala ko'y mahatagan og kanang ansa na lang ang tuition sa akong manghod, ansa lang ang ako ang isuporta sa ako ang ginikanan. So daghan tag mga panghuna-hunaon. But kabalo ba mo mga kapaglaom nga bisan pa man ni ana nga mga responsibility naa pagyud tay panahon o naa tay opportunity nga gihatag ang Ginoo nga diin kita mahimo nga missionary. And natay nindot nga ron nga pag itakol nga just like in the Bible nagaisgot sa mga specific individuals or mga taga-Macedonians. So kini mga taga-Macedonians pastor naging nagpuyo sa Macedonia and it is part of the state sa Greece. So ako ning gi-search pastor na they are very far from Israel no nga to sa Jerusalem, which is known dito si Jesus Christ. And how far na siya makaabot siguro mga pirato layo-layo mga basta duha ka oras nga biyahe. 1,665 kilometers. Oh, nya sa mapa pastor nag-abot siya 2,000 approximate lang siguro to basta duha ka oras nga biyahe. Layo kayo kapag laom Greg. Oh, so dili kay sila known but still nagapadayon gyapon sila nga sila mga kinaiyahan nga naanay sulat din sa libro sa 2 Corinthians 8:1-6 which is letter ni Paul ngadto sa mga taga-Corinto inspiring the Corinthians based sa mga nahitabo sa taga-Macedonian. So pastor, pwede nimo go pa further ang unsa day nahitabo din hindi ang naning tungura di ay how these Macedonians receive Christ nga bisan pa man sa ilang gilayon from Jerusalem or sa Israel. Yes, kapaglaong mind, daghan kayong salamat sa paghatag og introduction ining ato nga discussion karon. Sa dili pa ta mo padayon mga kapaglaom kanang kini manggong pagka-misyonero kapaglaom mind. Kuan siya kining naa gyud ni sa kinaiya sa tao. Naa gyud ni sa ato nga kinabuhi ang kainit ug ang kadasig. Pero bisan mga kapaglaom kun wala ka ni ana nga espiritu pero imong makatunan. Makatunan nimo. Ilabi na kun imong matilawan ang pagka-misyonero. Kay hangtod nga dili ka mo immerse ni ana nga trabaho, ni ana nga buluhaton mga kapaglaom, dili gyud ka makabati kung unsa di ay kadako ang kalipay ingon nga misyonero. Abi ninyo mga kapaglaom, para nako do na lang gyud duha ka benepisyo ang pagka-misyonero. Okay? Duha. Numero 1 ang pagkakontento. Naa gani ka sa buhat misyonero, kontento na kag unsay naa nimo. Ikaduha mga kapaglaom, naa kay kalinaw ug kalipay. Kanang duha nga dili gyud mabayloan og kwarta. Walay bili kana mga kapaglaom kun ato na siyang himuon. Kamo wa pa kasuway? Panuway gud mo?
Ha? Masulayan ninyo mga kapaglaom kung unsa di kanindot ang kanang buhat misyonero. In fact, kapaglaom main o kapaglaom Greg, kining pagka-misyonero, sa diha nga gibautismuhan ta, ato ning gidawat ang hagit. Ha? Kamo mga kapaglaom, kamong nakig-uban karon, dili ba kanang duna tay commitment panahon sa atong bautismo? Kay kana bitong baptismal form nga atong gifill-upan, naa man na diha. Gusto ba kanang malipayon ka ba nga mo appeal sa mga buluhaton sa iglesia? Moingon na ta dito. Oo. Di ba? Naa na dito nya iniguman nato og fill up mga kapaglaom. Ato dayon ang pirmahan. Commitment ka na siya. Ang Dios dunay paninglo nimo og nako natong tanan mga kapaglaom. And talking about profession kapaglaom main, dili na kinahanglan nga mo undang ka sa imong pagka-dentist aron mahimo kang misyonero. Yes. Okay? Mga kapaglaom, bisag unsay inyong trabaho, bisag unsay inyong profesyon nga gikoptan karon, bisag unsay inyong katungdanan, negosyo o bisan unsa nga mga buluhaton, padayuna na siya. Apan dunay paagi nga ikaw ug ako mahimo tang misyonero. Not necessarily mga kapaglaom nga matag adlaw mulakaw gyud ta, but kining adlaw nga ipapahulay gigahin kini aron nga ang mga katawhan sa Ginoo makagahin og buhat misyonero panahon sa hapon. Dili kay magsige lang og katulog mga kapaglaom. Okay? Kanang katulog og 30 minutos pa inighuman sa atong panimbahon sa kahaponon, igo na siya. Inighuman na mao na ang atong buhat misyonero. Mao na ituyo sa adlaw nga ipapahulay, usa sa katuyuan sa adlaw nga ipapahulay nga kita makahimo og buhat misyonero. Now gawas ni ini mga kapaglaom, ang ato nga diskusyon karon naghisgot niining usa ka pamaagi sa atong iglesia diin ang gikan sa mga kabataan hangtod sa mga hamtong mahimo siyang kabahin sa buhat misyonero. Tungod kay ang atong gikuhaan og modelo niini kapaglaom main sama sa imong giingon kaganiha kadtong taga Macedonia nga nagpuyo didto sa kanang ang mga Macedonia nga nagpuyo sa Macedonia matud pa nimo. Okay? So, ang ilang ginahimo mga kapaglaom mao ang pagtuman kung unsay pagpadasig ni San Pablo ngadto kanila. Kay actually si San Pablo mga kapaglaom grabe to. Ha? Usa to sa himuon nato kanang modelo sumbanan sa pagkamisyonero. Kay iyang gibiyan iyang trabaho. Nahimo siya nga traveler. Ug asa siya dapita mo adto, mamaligya siya unsa man to? Tent maker to siya mga kapaglaom. Okay? Oo, kanang ug unsa iyang maabot, maoy iyang igasto alang sa iyang buhat misyonero. So nagbiyahe to si San Pablo sa usa ka dapit ngadto sa lain nga dapit unya kun unsay iyang mahikap pinaagi sa iyang kinitaan mao to iyang gamiton buhat misyonero. Wow. O pinaagi niini mga kaigsunan kini si San Pablo na abot didto sa Macedonia unya iyang gipadasig ang mga kapaglaom nato didto sa Macedonia ingon nga mga tinugyanan o mga sinaligan sa material nga butang, and in that way mahimo tang kabahin sa dako nga misyon sa tibuok nga kalibutan kapaglaom main o kapaglaom Greg. Tungod kay kanang imong piso mga kapaglaom nga ihatag sa kinasingkasing ngadto alang sa buluhaton sa Ginoo, magsugod ka na sa lokal nga iglesia, ngadto sa lokal nga konferensya, union, division, hangtod na sa general conference, tibuok kalibutan mga kapaglaom. Pahinumdom ni alang kanatong tanan mga kapaglaom, atong mapugngan ang buhat sa Ginoo, ang buhat misyonero kon atong i-withhold kung unsay iya sa Ginoo. Pinaagi sa ato mga ikapulo, kanang ikapulo dako kana nga kabahin alang sa pagpalambo sa buluhaton sa Ginoo ninyo ta, pag-andam og mga katawhan alang sa iya nga gingharian. And besides sa ato nga ikapulo, kining gugma nato sa paghatag kapaglaom main, kining offering. Okay? Dako kini og kining kabahin sa
pagpalambo sistema sa ato nga iglesia nga gikan sa mga kabataan hangtod sa mga hamtong, gikan sa ato nga lokal nga iglesia hangtod na sa tibuok nga kalibutan, mahimong lang malangkuban niini nga buhat. Ug mao kini ang gihimo sa taga Macedonia kapaglaom Greg. Okay? Mao kini ang gihimo sa taga Macedonia, naghatag sila sa mahigugmaon alang sa pagpalambo sa buhat sa Ginoo nga gipadasig ni San Pablo. That's right, kapaglaom, mine and pastor. Sa pagkatinod mo kapaglaom atong kinaiya bitaw, nahimo ta usahay nga self-centered sa ato ang Dalo. kinabuhi. Dalo ba kanang kung mahimo pa atong punggan ba tingali siguro nagunaw na tanga kini preparasyon ni para next week basig magkinahanglan ko mo nagdili na ko ihatag ang tanan. Pero kapag laong kining kabuntagon bitaw makapamalandong ta sa tong kinabuhi ba nga ang atong kabtangan dili ta kaingon nga ato nang magamit og mapuhon kay ang atong kinabuhi bitaw naa sa kamot sa Ginoo. Yes. Muna ang istorya ang istorya diha sa sinulat ni Pablo sa Macedonia naghatag ka nato og katin-awan kung ang atong pagtabang sa buhat sa Ginoo kinasing-kasing usab ang Ginoo magahinumdum mo magapanalangin ka natong tanan. Pastor. Yes. Yes, kapaglaom Greg. In fact, mga kapaglaom, dinhi sa Biblia dunay Bible character kapaglaom mahin nga gihisgutan nga mahimo po natong panigingnan sa iyang pagkamanggihatagon. Nakahinomdom mo kang Zakeo? Oh, kato si Zakeo, mga kapaglaom sa diha nga ang Dios aw siya mismo maoy gusto makigtagbo sa Ginoo o kang Ginihesus. Bisan kung wala siya ilhi ni Ginihesus, mikatkat siya dito sa kanang si Kamuro, unya nakit-an siya ni Ginihesus. Kay nga naman, tungod kay nakita ni Ginihesus ang iya nga kasing-kasing. Nakita ang iyang kasing-kasing. O ang sugilanon, mga kapaglaom, nagsulti ka nato nga si Ginihesus nakigsalo kaniya dito sa ilang kaugalingon gyud. Wow. Ha? Gusto tang si Ginihesus makigsalo nato, mga kapaglaom. Atong himuon ang gihimo ni Zakeo. Unsay gihimo ni Zakeo? Ingon si Zakeo nga kanang magtutudo, kanang kun dunay mga tao nga akong nalupigan og usa ka pilo, akong ibalik nila napulo 20 ka pilo. Kay gusto ko musunod nimo. Ha? Di ba? Imong makita ang willingness, mga kapaglaom, sa paghatag sa diha nga nakita ni Zakeo ang pagkamaayo ni Kristo ngadto kaniya. Di ba sa atong kinabuhi, mga kapaglaom, makapilan nato na sinati ang kaayo sa Ginoo. Ang dako nga pangutana, kapila po nato buhata ang atong kaayo ngadto sa Ginoo in return. Yes. Di ba? Sa pag-abab sa iyang buluhaton pinaagi sa atong mga kinasing-kasing halad. Unsa man kadako ang ato nga gugma ngadto sa Ginoo pinaagi nining mga butang kapaglaumay. Yes, thank you so much ana nga pag-emphasize, Pastor, no. So, alang sa pag-summarize sa tanan no nga inyong nanindot kanyong mga insights, sa pag-summarize sa topic nato ni mga takna ang mga kapaglaom, just like the Macedonians bitaw no, mga pastor and kapaglaom Greg, that the moment they receive the grace sa Ginoo, ilahang na feel ang contentment sa ilahang kasing-kasing, thus nawala ang self-centeredness nga na-mention ni kapaglaom Greg, and then wala na gid sila nagahuna-huna pag unsay ilahang kaunon ugma, kundi ang ilahang ginabuhat, ilaha kini nga gina-share in return unsa ang ilahang na-receive gikan sa Ginoo, bisan pa man og naa sila halayo sa dapit nga diin si Jesus Christ nadto naga-reside during sa ilahang nga time. So in that way, si Apostle Paul naga-inspire sa mga taga-Corinto, which is in the same state ra pud sa Macedonia. So naaragi po na sa Greece, the same thing gyapon mga kapaglaom, mao nga inspiration gihatag ni Apostle Paul alang sa atoa na bisan pa man tuod og naata layo sa mga people nga naa sa isa ka institution nga din makaingon ta nga duol sa Ginoo, no, but still we can be a missionary in our own little ways. And then kung unsa ang atong na-receive nga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa tua, we have to have that heart nga ato nang ihatag ngadto sa Ginoo, i-share nato sa uban tungod kay mao man gyud ni ang dako nga buluhaton nga gibutang sa Ginoo sa ato ang mga kamot. So mayingon man mga kapaglaom no, atong tagaan nag-emphasis gyud ang ato ang offering, Pastor. Yes, Kini bitawng offering gyud usa ni sa timailhanan nga sa diin
natay nadawat sa Ginoo kay ug wala tay nahatag ngadto balik sa Ginoo, that means wala day ta tagay grasya sa Ginoo, no? So mo ning kinahanglan nato nga iuli sa Ginoo ang unsay iyaha, and with our offering daghan pa og mga tawo nga ma-reach out ni ana. The same thing sa Macedonian sa ang nahisgot diri sa 2 Corinthians, no, nga niingon si Apostle Paul na ang katong mga taga Macedonia, they gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. Sa panahon nga ilahang gihatag ang ilang kaugalingon sa Ginoo, they were able to share sab ngadto sa mga people nga naa sa ilang palibot. Just like more siya domino effect bitaw kapag Greg and Pastor, or just like a scenario nga imagine ninyo naglabay mo og usa ka bato in the water, kini naga-form og usa ka circle bitaw nga murag ni spread out siya nga murag balud-balud, Pastor. The same thing ana sa kung diin kagikan, the moment nga imo nang ginasugdan kung diin kagikan, spread na siya ngadto kung asa na ang impact, depende sa impact sa imuhang pagtuon na ang tungura. So kana sab no makita gid na sa mga katawhan na sa imuhang palibot. And then Pastor, na pa ba kaidugang? Yes, sa kapaglaoman. Kining atong iglesia, mga kapaglaom, natukod kini tungod kay doon natay dako nga buluhaton. Okay? That's right. Kay kung ang ato nga iglesia wala siya tumong sa pagbuhat alang sa moabot nga gingharian sa Ginoo, mahimong walay bili, kawang ang tanan nato nga paningkamot. Og ang ato nga buluhaton, mga kapaglaom, mao ang pagpangwali ngadto sa pagpangwali sa mga balita. Kutob sa maabot, kutob sa maabot sa hangtod na sa tibuok nga kalibutan, og kining ato nga buluhaton nga ang pagpangwali mao kini ang dako kaayo og kinahanglanon alang sa atong mga halad. Kay maingon nga ang imong sakyanan mudagan kung dunay gasolina, maupod ang buhat sa Ginoo. Mo padayon ang buhat sa Ginoo pinaagi sa atong mga halad. Ato mga ikapulo. Ang kanang halad, mga kapaglaom, ni atong ang una gyud nga halad nga gihimo 13th Sabbath School offering ni atong 1912, nakapatukod kini, nakatabang kini sa pagpalambo sa River Plate Academy o paghimo og tulunghaan sa theology dito sa Argentina. That was 1912. O gabi ninyo, mga kapaglaom, tungod sa mga halad nga atong gitabang ni adtong panahon na halad sa ika-13 ka Sabado, dako na kaayo ang atong tulunghaan karon dito sa Argentina. Karon ang River Plate campus doon na 2,500 students, mga kapaglaom, nilambo ang buluhaton sa Ginoo. Og unya duna nay daghan nga mga accommodation para sa mga magtutudlo didtong dapita. Amen. Ang pagtukod og mga tulunghaan, mga tambalanan og daghan pa nga mga institusyon nato mahimo kini pinagi sa atong mga halad. Yes. Mga kapaglaom. Busa dili nato hikawan ang buluhaton sa Ginoo aron mulambo pa kining atong media ministry, mulambo pinaagi sa atong pagkamanggihatagon diha sa atong kinabubuton o kinasingkasing nga paghatag alang sa pagpalambo sa buluhaton sa Ginoo. Yes. I remember nung mga kapaglaom gani, the little lad nga nahisgutan sa Bible, the moment nga iyahang gi-offer sa Ginoo kung unsa lang kagamay ang nasa iyaha, pila lang to ka loaves and 2 fishes, 5 loaves and 2 fishes. Sa moment nga iyang gihatag ngadto sa Ginoo ug unsa ang naa niya, daghag mga tawo ang napakaon niini. So naman gyud tay panahon nga di lang ko mo offer kay di lang ko matag sa akong offering kay murag enough naman lang ang naa nako, or maikod ko nga mukagay inigulog nako sa bulsita, ang uban dito pinapil ang ako kagay. But kana mga kapaglaom, kanang ato ang topiko karon no, naghatag og painumdum nato nga no matter how little or much ang atong ihatag sa Ginoo, atong i-offer sa Ginoo, daghan og mga tao ang himo nga ma-reach out tingod niini. So we just need to believe that whatever we give, no matter how little, does not escape the notice of heaven. Busa, we will be right back, mga kapaglaom, and as you will be pondering upon the message that we have this very morning, please inyuha ka na ang pagahinuktukan, i-meditate upon this through this music video.
pag-abot nakakahitabo og dili matago pagbalik ni Jesus di nahalayo igsuon pangandam ayaw na paglangan pagandam pagandam igsoon pangandam ayaw na paglangan langan balik sa Diyos samtang may panahon pa ug abli pang pultahan sa kaluwasan igsoon ang panahon hamubo na kaayo kumusta man karon ang imong pagtuo si Jesus nag-agda kanimo o igsoon ko panahon na sa pagbago pagandam pagandam igsoon pangandam ayaw na paglangan langan balik sa Diyos samtang may panahon pa ug abli pang pultahan sa kaluwasan karon ang panahon sa pagbalik kaniya isugid ang sala kay siya andam ra mupasaylo sa mga sala nimo igsuon balik na ayaw na paglangan pagandam pagandam igsoon pangandam ayaw na paglangan langan balik sa Diyos samtang may panahon pa ug abli pang pultahan sa kaluwasan pagandam pagandam igsoon pangandam ayaw na paglangan langan balik sa Diyos samtang may panahon pa ug abli pang pultahan sa kaluwasan balik sa Diyos samtang may panahon pa ug abli pang pultahan sa kaluwasan Mga kapaglaom, aduna pa tayo nagkaigo nga panahon sumala sa awit busa kapaglaom balik sa Dios samtang may panahon pa. And alang sa ato ang pagbasa, pagpadayon sa ato ang mga paginampuay, akong pagabasahon ang ato ang mga prayer request gikan sa atong paglaom nga ilang gipadangat sa atong programa. Prayer request kapaglaom for my illness, mga pagsulay sa kinabuhi nga hinaot ang Ginoo magatabang diha kang kapaglaong boy sulapas diha sa Butuan City. And would like to read as well ang prayer request ni Mayet Tari, ang iyahang pag-ampo alang ni Regine Casida para sa himpit nga pag-ayo sa Ginoo sa mahimong normal na usab ang iyang hemoglobin. O kay 6.8 man ang iyahang laboratory examination as siya na-admit sa Kibawi Emergency Hospital. We be praying for you kapaglaom tingali pamati ikaw
kami usa mahimong malipayon sa pakigdugtong diha kanimo alang sa atong hiniusang mga pag-ampo. And we have here, good morning, kindly pray, suffering from bone spurs in the neck, pray for healing, Luz Gano from Ifugao. And we have Renelin Tautuan, akong balatian, sakit kayong akong kilid, hinaot nga kini maulian, pinagi sa pag-ampo aron makapadayon sa pag-alaga diha sa tiilan sa Ginoo. We'll be praying for you kapaglaom, Ronelyn. I hope nga gatan-aw ka karon o ikaw nagapaminaw. And we have in here lastly, mayong hapon kapaglaom, nagapadayon si Brother Alex Omulon o si Angelo Bunsukan. Kindly continue to pray nga madasig sila sa pagpaminaw. Ilabi na ni Brad Chris, wala mibiya o nagapadayon sa pag-alagad. Salamat sa pag-ampo kapaglaom. We really need your prayer. Thank you so much kapalaw sa pagpadangat sa imuang mga pag-ampo sa atong programa. And this time, ato kini pagasaluhan sa hiniusang pag-ampo kauban sa kapaglaom. Thank you so much for reading Kapaglaom Greg. Mga kapaglaom, another reminder nga gipahinumdum sa Ginoo sa tua through Prophet Isaiah ngadto kang Hezekiah is also true alang sa tua karon siya nagaingon in 2 Kings chapter 20 verse 5, I have heard your prayer, I have seen your tears, surely I will heal you. Wow, tamis kaayo ang mao nga promise usaad sa Ginoo alang sa tua. Let's claim it mga kapaglaom. Mag-ampo ta. Amahan nga Diyos, nakatulong sa mga langit, nitakna sa kabuntagon, adlay papahulay. Ang salamat amahan nga kami makahimo sa pagpahulay, gikan sa amo ang mga buluhaton, ingon masab gikan sa mga balatian, masab gikan sa mga kaguol o mga kahingawa. Lord, thank you so much nga aduna kami Ginoo nga nailhan nga magahatag ka namo og kalinaw sa hunahuna o kasing-kasing, o kami confident Lord o kampante nga sa diin tungod kay ikaw anaa ka namo, dili mi nimo pagapasagdan. In a very special way, dear Lord, ikaw nakadungog sa mga yango-ngo sa imong mga katawhan tungod kay sila man adunay pagtuo diha kanimo amahan, sila nagaduol diha kanimo nga ikaw makahimo sa pag-ayo kanila sa nagadaiyan nila nga mga balatian. Ini mga taknao Dios kami nagahangyo nga ikaw magadihog sila na sa pagkamatarong alang sa matag usa nga sa diin mahimo kami amahan nga magmasulundon diha kanimo og mas mabatnan pa namo kung unsa katamis ikaw amahan, og bisan pa man kung anaa kami sa kapait nining kalibutan na ikaw Lord nagahatag ka namo og alibiyo sa tanan ng mga balatian. Lord, hikapa o duawa ang mga katawhan, especially amahan nining mga taknaa si Boy Sulapas nga anaa karon sa balatian usab, og siya nagahangyo amahan nga ikaw magahatag kaniya og alibiyo gikan sa iya nga ginabati. Mayon man usab Lord ni kapaglaom Regine Casida og ni kapaglaom Luz Gano o usab si kapaglaom Ronelyn Tautuan. Father in heaven, silang tanan adunay mga nagkadaiya nga mga ginabatyag sa ilahang panlawas, and they believe, dear Lord, nga ikaw may mahimo nga able nga magpasiguli kanila sa ilahang maayo nga panlawas Lord, tungod kay ikaw man mo'y Ginoo nga gamhanan. And so, dear Father in heaven, may it be nga ikaw mag-provide kanila sa maong pagtuo amahan kanunay nga bisan pa man o dili nila makamtan ang maong answer right there and then or immediately, Lord, sila gihapon magapadayon sa pagtuo diha kanimo hangtod sa kahangturan. And Father God, lastly, please be with kapaglaom Alex Omolon, kapaglaom Angelo Bunsukan, and kapaglaom Chris sa ilahang pagpadayon amahan nga pag-alaga diha kanimo nga mas maglig-on pa sila Lord, bisan pa man sa mga pagsulay, bisan pa man amahan nga daghag magababag kanila Lord nga magapaminaw sa imong pulong, sila unta sa gihapon pag sundon amahan ang impression sa balaang espiritu nga sa diin sila mas mapaduol pa diha kanimo, mas mununot nimo o Dios bisan pa man magkadiun sa though heavens may fall. Lord, among itugyan diha kanimo ang tanan nga mga yango nila, and we know na wala nami angay nga ikabalaka kay ikaw Lord able nga mo fulfill nining tanan, because you are a God who loved us, a God who sees kung unsay mas kinahanglan o mas maayo alang sa matag usa. Thank you Lord for everything, for loving us. This I pray in the loving name of Jesus. Amen. Amen. Sa pagpadayon mga kapaglaom, doon na pa tayong mga prayer requests. Atong ampo si kapaglaom Cedric Boncales nga makakita ng tasyag trabaho, kauban usab sa iyahang family, Priscilla family and Naldo Dagom family. Then
Si Miguela Oleta nagpadala alang sa iyahang anak nga si Osias Oleta nga bago lang dai nakanao sa barko apan adunay ginabatyag nga balatian, samtang sila mag-seek og kayuhan nini atong i-pray usab nga dili kini mahimong complications og adunay mga alibyo usab gikan niini. And then lastly sa tong lista na si Kapaglaom Rosalina Alfante nagpadala alang sa iyang anak nga si Hernante Gomera tungod kay duna pud kini ginabatyag nga na sakit sa iyang liver. Basta nini mga takna asab napata additional nga mga prayer request akong hangyoon si Kapaglaom Greg sa pagbasa gikan sa ato ang prayer request sa ato ang FB live. And of course, we'd like to include sa ato ang hiniusa nga pag-ampo, no? Alang kang Kapaglaom Maiden Romanilios. Iyang paghampo nga ang Ginoo magapanalangin diha tungod sa iyang panginanglanon tingali sa iyahang panglawas sa hysterectomy. Doon siya pagbuhaton this coming Monday. Hinaot ang Ginoo magapanalangin diha kaninya. We'd like to include as well, Pastor, si Kapaglaom Eileen sa iyang business of protection magadagaya diha kaniya, and si Kapaglaom Van ang Ginoo makigdugtong diha kaniya pinagi sa mga pulong sa Ginoo, Bible study. Dili siya Adventist, Pastor, and we're praying ang Ginoo magahikap siyang kasing-kasing. Amen. Also, Pastor, please include sa ko ang lulod sa iyahang coming operation this week nasa Soto alang sa prostate na iyahang ginahambin. Then sa mga mo-take og board exams si Kapaglaom Kane ato ang pinakamadasigon dinhi ang uban pa nga mga kapaglaom nato nga mo-take og board exams sa physician licensure examination this coming March, especially nila Ejin og ni Ate Marcia Holo ato silang i-pray. Okay. Ang Roma Kapitulo 12, versikulo 12, mga kapaglaom, nagapahinumdom kanato sa pagkalipay diha taliwala sa mga pagsulay nga moabot sa ato nga kinabuhi. Gi-share kini ni Kapaglaom Noe Sterling all the way from California. Daghan kayong salamat, Brother Noe. Nag-ingon din Romans 12:12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Wow. Mga kaigsunan, nindot kayong papahinumdom kanato nini nga kabuntagon, hinungdan nga walay undang ang atong programa alang sa pagdala sa atong mga pag-ampo diha sa Ginoo sa tibuok nato nga kinabuhi. Mag-ampo ta og atong iduko ang atong mga ulo. Ginoo, ninintakna sa kabuntagon sa adlaw ipapahulay, aniya na usab kami nagaduol kanimo dala ang among mga pag-ampo. Doon na kami mga kapaglaom nga naa sa balatian. Sila si Cedric Buncalis, inaot Ginoo nga ikaw pakamaayo kaniya sa iyang pagpanrabaho. Ang panimalay ni Kapaglaom Priscilla and Naldo Dagom, inaot nga ikaw maghatag kanila og kalinaw kalipay sa pagpuyo nga anaa ka kanunay sa ilang taliwala, magauban o magabisita sa matag adlaw bisan sa kagabion, magaproteksyon kanila gikan sa mga katalagman o mga disgrasya. Panalangin ni si Kapaglaom Osias Oleta. Naot nga imo siyang tabangan sa iyang balatian. Mayingon usab si Kapaglaom Renante Gomera o ang apuhan ni Kapaglaom Main nga mo-undergo og medical procedure karong sunod semana. Og si Kapaglaom Maiden Romanilios. Kini sila o Dios ana sa balatian, ako nag-ampo nga ikaw magauban kanila. Hatagi sila kaayuhan, hatagi o mga pamaagi nga ang kahanas sa doktor mahimo kining instrumento og taytayan, gamito nimo sila alang sa ilang kaayuhan. Panalangin ni usab ang among mga kabatan-unan nga mo-take sa board exam, Kapaglaom Kane og uban pa namo nga mga batan-on, imo silang tabangan nga makapasar sila sa board exam aron labing epektibo pa ang ilang pag-apil sa buluhaton ining katapusan nga mga adlaw. Panalangin ni usab si Kapaglaom Eileen sa iyang negosyo, palambua siya, protektahi siya sa adlaw ug sa kagabhion. Panalangin ni sa Kapaglaom Van nga ang iyang pagtuon sa imong mga pulong mo sangko kini sa pagdawat kanimo ingon nga personal nga manuluwas. Salamat Ginoo nga ikaw nagapakamaayo kanamo
dungog, pagpasalamat ug himaya, among iuli diha kanimo ang tanan pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much for praying with us, mga kapaglaom. Thank you so much also kapaglaom Pastor Lemuel Laron and kapaglaom Greg for being with us. Mga kapaglaom, ayaw gayud kamo og kalimot sa pagbalik, sa pag-tune in sa inyo nga mga televisions and sa pag-search sa Let's Pray Pilipinas sa Facebook and YouTube aron nga kita magkahiusa gyapon sa pag-ampo sa sunod nga Sabado. Alang sa paghinapos nga pag-conclude sa ato ang topiko, mga kapaglaom, always remember that systemic benevolence should not be made systemic compulsion. It is free will offerings that are acceptable to God. So, true Christian benevolence springs from the principle of grateful love. O, doon pa tayo uban pa nga mga pagpahinumdum kapag Greg. Mga kapaglaom, always remember that love to Christ cannot exist without corresponding love to those whom we came into the world to redeem. Ang gugma sa Ginoo, mga kapaglaom, must be the ruling principle of our being, controlling all the emotions and directing all the energies. The redeeming love should awaken all the tender affection and self-sacrificing devotion that can possibly exist in the heart of man. Mga kapaglaom, ang ato nga pagkamaghihatagon dako kayo kana o ikatabang alang sa bulaton sa Ginoo. Ang imuhang offering will be considered as offering diha sa iglesia, ilabi na kon kana siyang offering intentional alang sa pagtabang sa iglesia o sa tibuok nga kalibutan. Hinumdumi, mga kapaglaom, when this is the case, no heart-stirring appeals will be needed to break through their selfishness and awaken their dormant sympathies to call forth benevolent offerings for the precious cause of truth. When we reach out, we enrich through your benevolence. This has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding you that the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Share the salvation you receive from Jesus, mga kapaglaom, giving your offering. This is Kapaglaom saying, cast your burden upon the Lord, and He shall sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. You may not be a front line of the ministry, but you can greatly support the missionaries by your offerings. This is Kapaglaom Pastor Lemuel Laron saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pag-ampo din hilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have